Guys, engineering po. Ingatan natin yung mga appliances natin kapag ka nagba-brown out. Pag nag-brown out at bumalik ang kuryente, ang supply po ng voltahe sa ating mga outlet ay pumapalo po ng 250 to 300 volts. No, hindi po 'yun allowable sa ating mga appliances, nakakasira po 'yun. Ang normal na voltahe na acceptable o tolerable ng ating mga appliances kagaya ng TV, ng ating ref, mga rice cooker, yung may mga electronics po na appliances, kahit yung mga air fryer nyo, may mga electronics po, may mga circuit po yan sa likod, may motherboard po yan. Yun po yung mga unang tatamaan ng mataas na pag-spike ng voltahe kapag ka nagba-brown out. So may paraan para maiwasan yon. May dalawang way. Ang unang way, pag nag-brown out, tanggalin nyo yung mga plug nyo sa outlet para pag bumalik ang kuryente at umakyat ang voltahe, hindi po apektado yung mga appliances natin. Yun yung number 1, libre. Pangalawa naman, bumili kayo o kumuha kayo ng gumamit kayo ng mga tinatawag na surge voltage protector or voltage gumamit kayo ng mga tinatawag na voltage surge protector kagaya ng ganito. Ang ginagawa nito ay dinedelay niya ang pag-supply ng kuryente sa inyong mga appliances. Tuturo ko sa inyo kung ang mangyayari, ipa-plug nyo ito sa inyong mga outlet, and then dito sa likod ipa-plug naman ninyo yung inyong appliances. Pag bumalik ang kuryente, hindi pa ito magbibigay ng supply sa inyong mga appliances. Nagka-count siya ng mga 3 minuto, no, bago siya mag-supply sa inyong mga appliances. So that time, medyo stable na po ang voltahe ng ating mga appliances. So ang ginagawa nito, dinedelay niya ang pag-supply ng kuryente sa inyong mga appliances. Pagbalik ng kuryente, maghihintay siya ng 3 minuto or 180 minutes bago niya isupply yung kuryente doon sa inyong mga appliances, which is safe na pumapalo na yung 220 to 240 volts. Bakit ba nagkakaroon ng voltage spike? Kasi pagka bumalik po ang ating mga kuryente, marami pong reason na, pero isa sa mga major, konti lang po ang demand ng electricity dun sa moment na bumalik ang kuryente. Wala pang mga gaanong appliances na bukas, wala pang mga data center na nakabukas. So ang tendency is mataas ang voltahe, pero eventually eventually nagdo-normalize din naman. Yun yung isang reason, no, yung tinatawag na demand issue. And then yung pangalawa, marami pa yan, meron pa yung mga. And then yun yung number 1 issue, and marami pang iba na medyo technical na. So ingatan natin, no, sayang yung mga gantong klaseng appliances natin, no, ang mamahal ng ating mga appliances, tapos diyan lang madadali. Kung iniisip nyo, kung ang mga appliances nyo ay gumagana pa at this point without this device, and iniisip nyo na okay lang, baka lang po eventually bigla na lang po yan magi-glitch, bigla na lang po yan magbablock. Marami po na pong mga ganyang issue kung magtitingin po kayo sa mga online. Marami pong may mga ganyang issue po na nakita yung mga TV nila mamahalin, bigla na lang nagba-blackout, bigla na lang nag-glitch, sira na po yung electronics sa likod niyan. Yung mga transistor po niyan, mga capacitor po niyan, minsan nasusunog po, na-over voltage. So hopefully hindi na po tayo dumating sa ganon. Maganda yung ganito, bumili kayo ng ganito para hindi nyo na tuwing magba-brown out, hindi na po natin tatanggalin isa-isa kasi ang appliances natin kalat-kalat po yan eh. Hey! Binuksan na ng aking anak ang TV, so manonood na daw siya. So yun lang guys, sana nakatulong. Ilalagay ko dyan. So yun lang guys, sana nakatulong. Ilalagay ko dyan sa yellow basket yung voltage protector na tinutukoy ko. Sana